Alright, pag-usapan natin mga kababayan. Ako po nga pala si JDB. Ito ho nga bumagsak na tulay na ayon ho sa mga bali-balita, ang disenyo pong ito, itong aesthetic design, hindi daw po ito yung original na disenyo. Kundi yung nasa likod ni Pinoy. At ang kay Duterte na side, yan pong nasa likuran niya rin. Diba? Ang dahilan po, noong 2018 kasi nagkaroon ng ano bang tawag doon? Parang memorandum, memorandum ang DPWH. Tungkol po diyan sa aesthetic. Kailangan ni magandang tignan. Kailangan ni magiging tourist spot. Kaya naman po ang nangyari daw ay napalitan yung original design ng tulay. At eto na nga ho, yun pong magandang tulay na yan ay ipinagpalit po sa ganda. At yung masaklap, gumuho. So ito yung tulay. Ito ho, 2024 yan, June 27, 2024. No? Dapat, di ba, nakaraang kinontent natin, ito hong tulay na to, nasarado rin yan sa publiko. Bakit? May bahagi po yan na bumagsak dahil sa bagyo. 2023 ata, 2024 din yon. May bagyo nun eh. Tapos, bubuksan na uli sa publiko, naudlot na naman, ipinagpaliban. Ano ho ang dahilan? Yun daw po kasing mga materialis na gagamitin siya sa magarang tulay na yan, ay galing daw po pa sa ibang bansa. Imported raw. Baka naman ho, galing sa China. O, tignan ninyo. Ngayon, nagsalita na ho, pagkatapos ng bumagsak ito, nagsalita na po ang DPWH. Ang sabi nila, yan daw pong tulay na yan na pagkatagal-tagal, supposed to be madalian ang trabaho dito. 2017, official na nagkaroon talaga ng physical na pagsisimula nito at tatapusin ng 2019. Kaya nga lamang naudlot dahil po sa disenyo binago daw. So sabi nila ngayon rito, wala raw bahid ng anomalyang o korupsyon. Yan. O, sabi rito, yan sabi ho ng ating DPWH Secretary Bonoan. Anong malay ni Bonoan dito? Wala pa naman siya rito noon nung matapos yan. Noong panahon na tawag dito na ginagawa yan. Dinatnan na lang niya yan kasi 2022. 2021, ang unang-unang pagbubukas ng tulay na yan. Kaya lang may mga nakitang kulang, di ba? Kasi nga naman, ba't ba naman gusto ng magandang tulay pero kulang-kulang ng mga features? Ilaw, 2023, pinagawa yung ilaw niyan. Ang bihira. Para mapaganda nga naman, maging tourist spot. Siguro yung disenyo ng tulay na to, design po yata ito para maging pang turista lang, tao lang yung dadaan. Tapos yung sa ibaba, yung mga heavy trucks, pambihirang tulay ito, 1.2 billion ang halaga. Pangpato lang yung tulay pa. Mark Villar, ba't hindi ka pa nagsasalita rito? Na-i-report na sa'yo to nung nung 2018. Sabi rito ni current DPWH Secretary Bunuan, wala raw pong bahid anomalya. Bakit? Nag-imbestiga ka na ba? Nag-imbestiga ka na ba thoroughly? Ano to? Secretary, pagtatakip? Nilamon ka na rin ba ng sistemang umiiral sa DPWH? Sabi niya ito niya ang ipinasigurado sa kanya ng DPWH Regional Office. Sila nga yung may problema dyan Tapos pinaniniwalaan mo? Di ba? Tapos kinalat mo na sa mga reporters. My God. Sabi niya, at kanilang mga engineers dahil inimplementaan niya ito batay sa design specification ng tulay. Sinunod daw po yung specs. Okay. Yung quality. Dagdag pa nito, natapos ng pondohan
at nakompleto na ang proyekto bago pa ang administrasyon. Eh, yun naman pala eh. Bago ka pa naman kasi dumating dyan, di mo mga alam yan, tulay na yan. Oh, di ba dapat imbestiga muna bago daldal. Sabi niya, dagdag pa nito lumabas sa kanilang paunang investigasyon na na-stress daw po ng todo-todo ng 200% etong tulay. Hayop na tulay na yan. Hindi pwedeng ma-stress. Di ba? Anong nangyari? No. Sabi nga ni Betty Gonzales, substandard. Halatang pinagnenokan. Di ba? Ito pa. Yun daw hong overstress na yan. Ang posibleng dahilan ng pagguho ng bahagi ng tulay. Dahil ang kapasidad lamang ng tulay ay nasa 44 tons. Ngunit ang dumaan ay mga kalabaw na may bigat na 400 tons. Kaya ay may bigat na 100 tons. Kaya pinag-aaralan ang kasong posibleng kaharapin ng kumpanya. Grabe, no? Nagturo na kaagad. Sabi tuloy ni Jose Rosal, si Bunuan nakaka-stress. Totoo ho yan. Mag-resign ka na kaya, Bunuan? Di ba? Mag-resign ka na kaya? Nireport, hindi ko pa nakakalimutan ang atraso nito sa atin, sa taong bayan eh. Nireport nila kay PBBM 5,500 flood control projects, including ongoing. Eh yun pala, sabi ko nga, bakit ganun karami? Saan yung mahigit 10,000 nagawa ni Tatay Digong? Eh yun pala, pagdating ng investigasyon ng Senado, ang lumitaw pong katotohanan, yung 5,500 flood control, including ongoing, naku po, puro pala repair, patsi-patsi. Bilyones ang ginastos ng DPWH sa patsi-patsi. Diba? Nakasanayan na yung patsi-patsi dyan sa DPWH eh. O ngayon, ano nangyari? Doon po sa nakaraang administrasyon, DPWH din ang salarin. Mukhang pinatsi-patsi rin ito. Kaya dapat magkaroon ng thorough investigation dito. Naka-public para credible, di ba? Saan ka nakakita ng tulay na mamahalin? World class. Tapos hindi pwedeng dumaan ang mabibigat na mga truck? My goodness. Gumawa pa kayo ng tulay. Paano kung masama ang panahon at lubog yung tulay doon sa ibaba? Di ba? Paano yun? Dapat nga wala na yung tulay na yun sa ibaba eh. Dapat nga yan na yung full functioning na tulay. Bakit gagawa ng tulay na ganyan ang purpose? Pag magaanan lang. Buhay sinayang ang pera ng taong bayan. Sabi niya pa, so pinag-aaralan daw kung anong ikakaso. Diyan kayo mahusay, magbato ng sisi. Maliban dito, sinisilip din ng ahensya ang kakaibang disenyo ng tulay dahil ito ang una sa bansa at aniya nakitang solid steel. Bakal po ang inilagay sa halip na cable strand, yung parang kable ng tanso ng kuryente, yung gano'n na asero. Na siyang ginagamit dapat sa ganoon disenyo dahil na mayroon itong tensile stress. Samantala, inihayag naman ni Chis Escudero kung ang disenyo ng tulay ang mali ay walang maging pananagutan dito ang kontraktor dahil sinunod lamang nito ang binigay na disenyo. Diba? Tama naman din yun. Ba't mo naman pananagutin ng kontraktor? Diba? Kung yung disenyo na yun mismo yung sablay. Tingnan nyo naman ho mga kababayan. Tragis na yan. Ito ho yung bandang itaas na bahagi ng arko. Ng tulay na yan. Ito yan Yan yun Yan yun. Tapos ito yung mga nilagay nila na mga na pang tawag dito, pang stress para sa support nito. Kumbaga yan yung humahawak dito sa pinakasahig ng kalsada. Sa pinakabiga nito. 'Di ba? Ito nga yung nauna ko hong pinuna. Ito, naalala nyo yun. Ang sabi ko, bakit ganon?
Dapat dito sa parte na ito, ano yan, mayroong makapal na bakal na naka-letter U, nakayapos dyan. Tapos etong mga bakal na yan na nakadiretso, dapat asero yan, na strand, at nakatagos yan dun sa pinakabiga. Hindi po nakatornilyo. O ngayon, ano ho nakita ngayon dito, maliwanag. Langiya, ito lang, ano to? Ano tong nasa loob na to? Kahoy po ba yan? Pinalamanan? Di ba? Tingnan nyo naman. Oh, mukhang kahoy eh. Mukhang piece of wood. Di ba? Ipinalaman dyan. Ano yung kapal ng bakal dito? O tragis yan, baka 16mm lang tong mga to o 12mm. Grabe, di ba? Ampaw o mga kababayan o. Hello? May multo ba dyan? Di ba? Andiyan ba si Casper? Tingnan nyo naman ampaw. Oh. Sige nga, bakit ampaw? Ay, nako. Tingnan nyo naman oh. Ang hina po nito. Ano to? Bakit may ganito? Ano to? Pinalitadahan? Ha? Tingnan nyo, hilaw na hilaw oh. Hindi po kapit na kapit. Alam nyo kung maganda kasi yung pagkakasemento? Maganda yung timpla? Nako, kahit po na may bumigay na bahagi dyan, ito ho, nakakapit po yan. Oh. Tingnan nyo, mismong yung bato mismo, yung semento, nagkabiyak-biyak din. Sa grabe ng stress, kasi nga naman, pang 44 tons lang ang bubuhatin niya. Tapos world class na tulay. My God. Ito lang may ampaw eh. Bakit may ampaw? Alright. Tama ba gauge ng bakal na ginamit dito? Tama ba yung quality niyan? Para dyan ba talaga yan? Ito ho yung pailaw na nilagay dyan oh, ng gobyerno ngayon. Oh, para maging ano to, maging magandang tingnan. Aesthetic. Pagdating ng gabi, ito yung ilaw. Oh. Palagay ko naman, di naman makakasira yung ilaw na yan. Di ba? Pinaganda nga eh. Tingnan mo naman na bakal oh. Ano to? Welding. Naka-welding tong bakal na to. Di ba? Ano sa tingin nyo ho? Hindi ba mukhang naka-building? Oh. Di ba? Naka-welding eh. Bakit po naka-welding? Hindi ho ba dapat kapag yan ay dugtong at merong bigat na dadalhin, ang dapat dyan magkadikit ng ganon at may nakatapal pa. Tapos nakatornilyo. Tama. Anong ginawa dito? Budgetarian. Binadgetarian tong tulay. Kaya pala yung mga DDS mukhang nautusan na, huy, umatake na kayo. Hindi gawa ni Tatay Digong yan. Hindi kanya yan. Kasi nung panahon niya, takot ang mga kurap, takot ang mga kontraktor. Yun agad ang unang bumungad sa akin sa SOCMED eh. Sabi ko, bakit agad may pagtanggi? Wala man lang akong nabasa na nag-investigate sila. Kailan to sinimulan? Sino yung designer? Di ba? Oh. Ayan oh. Ito yung pinon ako mga kababayan nun. Ayan oh, bakit ito nakaganito? Bakit yan nakaganyan? Nakatornilyo ito. Ito yung yung steel bar na sinasabi. Ayan oh. Oh. Tingnan nyo, naputol ang tornilyo. Di ba? O baka yung tornilyo po mismo talagang sadyang mahina. Ano tong pinagpapatungan na to? Bakal din ba to o simento? Pero ang dapat nga nito, may nakalagay pang malaking metal plate dito na nakatornilyo rin yan, tagusan. Di ba? Tapos yung asero na nakalusot dito, yung strand, dapat tagusan hanggang ilalim yan. Bakit ganito? Talagang sinubstandard po na maliwanag, itsura pa lang eh. Alam niyo kahit na may mga kargang mga bato yan, may mga kargang graba yan, kahit na 100 tons yan,
Dapat po ang disenyo ng tulay dyan sa mga probinsya kaya pong kumarga ng mahigit pa sa 200 tons. Hindi yung lilimitahan na itong magandang tulay natin na wag nyo. Parang yung bahay lang na maganda bagong floor wax. Pagka pumasok kayo dyan lang kayo sa sala ha kasi bagong floor wax yung bahay. So eto, bawal daanan ng mabigat. Langya. Diba? Ang sinisisiho nila yung flagman na pinayagan tong makadaan. Maliho. Because in the first place, walang flagman dapat ang mga tulay. Walang flagman. Unless merong toll fee. Merong babayaran. Wala naman yan eh. Diba? Wala. Libre ang pagdaan dahil pera ng taong bayan ang ginamit sa pagtayo niyan. Pero bakit kailangan merong flagman? Paano kung hindi niya to pinayagan? Aber, sige nga. Kung hindi niya to pinayagan, tingnan yung itsura ng tulay. 'Di ba? Ano 'yun? Mag-U-turn yung tulay diyan. Ay, yung tulay, yung truck iikot dito. Pababalikin nila. Ang laking katarantaduhan to. Ito yung sinasabi ho na na original ho na disenyo ng tulay na to. Ang ganda. Wow. 'Di ba? Hindi katulad nung ginamit dyan na pagkapayat-payat ng mga binti ng tulay. Ito yung sinasabi ko, dapat may ganito na malaki. Para kung baha, dyan unang tatama yung mga troso, hindi maapektuhan itong pinakabinti ng tulay. Tsaka mas maganda to dahil makapal at madalang. Diba madalang? Hindi yung pangit yung masinsin. Yan o. So ano ang nadagdag dito? Pinago yung disenyo, pinapayat ang mga paa, nilagyan ng mga arko-arko dito. Sus Mariosep. Ito yung sinasabi ko na inclusion of bridge aesthetics in all bridge plans. Kailan? March 21, 2018. Okay? Yan o, March 9, 2018 yung petsa, pero ito napirmahan. Oh my God. It has been observed that bridges are designed without valuing the appearance. Yung mga tulay raw na nagawa, ang itsura raw, hindi man lang nabigyan ng pagpapahalaga yung ganda. Yan. And the integration of the structure into its context. Naks ha? In many cases, design parameters of bridges have been on the standard bridge. Yun. Typical bridge types that are followed in the design in different types of setting in order to create a bridge that not only functions mere utility but also as a significant element in the environment. So meron silang guidelines na ibinaba. Hindi ko na kinuha yun. Available to sa DPWH website. Ito. DPWH Bridge Aesthetic Design, Aesthetic Guidelines, blah blah blah. Signed by Secretary Mark Villar. Pero bakit ngayon tahimik pa rin po si Mark? 'Di ba? Ops, mamaya na to. Sabi nga nila, si Mark tahimik lang. Pero sabi na sumisigaw ang gawa. Sabi ko naman si Mark tahimik lang. Pero sumisingaw ang gawa. 'Di ba? DPWH Secretary. Pasensya na sa mga Marcos loyalista, pero parang may mali eh. Parang may takipan na mangyayari dito. Hinahanap ang parurusahan, jutang inames, yung driver, biktima rin. Yung kumpanya na may-ari ng truck, biktima din yan. Diba? Nasiraan din magkano? Milyones pong halaga ng truck. Yung driver, yung mga bumagsak, yung may kotse, di ba? Biktima silang lahat ng gobyerno. Dahil yung ginawang tulay, tragis na yan, bawal palang daanan ng malaking truck o ng mabigat. Yan pala pang mga pato, pang mga kalapate. Sabi nga ni incoming Senator Tulfo, ni Erwin. Ay nako. Sasabihin nyo, walang korupsyon? Paliwanag ninyo, bakit substandard? Bakit sablay-sablay ang mga laman
ang mga ginamit dito. Oh, 'di ba? Mismo sila nga nagtataka. First time lang na nangyari na bakal po ang tubo ang ginamit. Solid na bakal ang ginamit dito. Ay, nako. And again, ito po ay dapat nga po ay konkreto. Pero bakit ito mukhang lumolobo na rin ang pintura? Ay konkreto, dapat ito ay bakal. Bakit to kinongreto? Iba ho kasi pagdating dun sa integrity ng konkreto pag nakagano naka-arko. Kumpara doon, kasi kapag bakal po, yung lundo nito, gaganong-ganon lang yan eh. 'Di ba? Lundo-lundo lang, gaganong-ganon lang yung bakal eh. Pero pag konkreto, nako, kada galaw ng konkreto, nagpupulburog po yan. 'Di ba? Nahuhulog yung mga piraso niyan. Eh di kalaunan, lalaki po yung crack. 'Di ba? Within a year, since 2021 ang buksan nito, nakitaan na ito ng mga cracks. Oh. 'Di ba? Sus Maria Josep. Yan Tingnan nyo Ano ba yan? May nag-vandal ba dyan at pininturahan ng MMDA? Mukhang pati pintura ho nito substandard eh. 'Di ba? Halatang ito palital, halatang ito crack. Crack yang mga yan. Anong tawag yung mga nagko-construction rito, yung mga engineer? Ano ang tawag doon yung building na nakatayo na tinitiktikan yung mga cracks, 'di ba? Tapos nilalagyan ng epoxy, 'di ba? Para hindi ito tuluyang pasukin ng tubig ulan at tuluyang humiwalay doon sa sa pader. Yung palitada. Na supposed to be magsisilbing proteksyon ng konkretong pader at ng mga post-it biga yung palitada na yan. At pag nagkakakrak na tinitik-tik yan. Ito yan eh. 'Di ba? Tapos saka tinabunan ng pintura. Dito ako nawindang. Lumulobo na yung pintura. Ay, nako, ito pa Tignan nyo naman Natanggal yung pinagkakapitan ng tornilyo ng flanges. Yung buhay ito talaga naman Sus Mariano ka Indo. Ito lang dapat may metal plate pang nakalagay yan dyan. Bago ito kung we-weldingin yan, 'di ba? Yung metal plate na yan dyan na malaki, may butas-butas sa kalusot, yung bolt and nut na matataba. Mabuti pa sana, pinakuan na lang nila to. Para talaga madaling nagka-leche-leche habang nandyan pa sila. Ay, nako. Ito ang pinakamalala, Ampaw. Ampaw. Nako. Dapat kasi nung matuklasan ito noong 2021 na marami ng cracks, marami ng depekto, dapat po ito dinurog na lang. Sinira na tong tuluyan. 'Di ba? Tignan nyo ngayon ang agang kinarma. Made in China ba? Ay nako. Talian ng lubid sana mga DDS tapos bitin-bitin diyan. Ay nako. Yon, Tofo Construction Retrofitting daw, sabi ni Cesar. Talino ng mason na gumawa nito, no? Siguro wala tayong problema sa steelman. Di ba? Ang problema rito, teka, nakatali ba ito ng alambre? Okay, nakatali ng alambre. Pero bakit may ampaw? Tingin ko, dapat ipaliwanag yan ng DPWH. Ba't may ampaw kayo? Hoy! Sabihin nyo sa amin ngayon, paano nyo napatunayan na napakaaga ng ilang araw pa lamang walang korupsyon? Styrofoam built metal bars.
Oh my God. Diba? Halatang halata eh. Ay nako, iwan na nga natin to. Kaloka. Buti na lamang po walang maraming taong nakasakay ron sa ibabaw at habang dumadaan sabay-sabay silang nagkalaglagan.